Oh, kuya, mukhang nakakatawa ang tinitingnan mo puna sa kanya ni Noel. Mabilis naman siyang nakabawi at mabilis na nagpaalam muna sa magkasintahan upang makapagbihis muna. Mauna na kayong kumain. Magbibihis lamang ako at bababa na din agad, paalam sa mga ito upang mapagtakpan ang pagkapahiya kanina. Alexa, 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 sambit habang paakyat sa hagdanan. Ayon sa mga naririnig sa opisina nila, ay talagang pinangingilagan daw ang boss nila dahil lagi itong nakataas ng boses. Wala daw itong pinipili kahit kapatid o kaibigan ay pinagagalitan kahit daw nasa harap ng maraming empleyado. Sayang, nangingiting Saad habang nagpapalit sa kanyang silid. Maganda pa naman ang babae ngunit dahil laging nakakunot ang noo nito ay natatakpan ang kagandahan nito. Bakit kaya ganoon yun? Hindi mapigil ang itanong sa sarili. Muli siyang napangiti nang maalala ang boss niyang si Mariel. Kaibigan ito ni Alexa at alam niyang malalaman niya rin ang dahilan kung bakit tila galit sa mundo ang babae. Mabilis siyang bumaba upang makasalo sa magkasintahan, natutuwa naman siya at maayos ang nga ito. Kuya, naririyan ka na pala, dali na at mauubusan na kita. Ito pang paborito nating dalawa ang niluto nitong si Aisel, tukoy sa kasintahan nito. Sinigang na bangus yun, kaya bigla ay natakam siya, kaya mabilis na humigop sa sabaw. Mabuti na lamang at kinupkup ang mga ito at least ay may nakakasama siya. Kumusta naman ang bago mong trabaho kuya? Tanong ni Noel sa kanya. Automatikong napangiti siya dahil muling naaalala si Alexa. Naku, ang mga ngiting yan kuya, mukhang inspirado tudyo nito nang makita ang ngiti sa kanyang lobby. Well, hindi naman maitatanggi na masaya siya sa pagpasok sa advertising company na yun, lalong-lalo na kapag nakikita ang galit na mukha ni Alexa. Okay, sa ngiti mo palang kuya ay alam kong masaya ka. Anito na tila napagod sa kakahintay sa sagot niya kaya ito na rin ang sumagot saka tumawa. Ikaw, kumusta naman ang trabaho mo, ang iyong pag-aaral? Siguraduhin mo lang na magtatapos ka na ngayong taon at ito namang si Aisel ang pag-aralin mo, belang dito. Agad itong napatigil sa ketatawa. Okay na okay kuya, alam mo namang pangako ko yan kay Aisel. Gusto ko kasing pag humarap kami ulit sa aming pamilya ay may maipagmamalaki na kami, seryosong tura naman nito. Mabuti kung ganoon, at least maliwanag, di ba Aisel? Oo kuya, naku, alam na iyang si Noel kung saan pupulutin kapag di sumunod. Matapang na wika naman ni Aisel at kitang-kita pa kung paano napakamot ng ulo si Noel. Natatawa na lamang siya sa mga ito, masaya siyang kahit papaano ay natulungan ang mga ito. Ay, kuya, nabayaran ko na yung bill natin sa kuryente, dagdag pa ni Aisel. Nako, dapat sinabi mo sa akin at ako na ang nagbayad. Magkano at ibabalik ko na lamang? Nako, huwag na kuya, hayaan muna kahit doon man lang ay makabawi kami sa lahat ng tulong mo. Saad nito, bago ko makalimutan kuya, may sulat ka nga pala. Mabilis itong tumayo at kinuha yun sa ibabaw ng ref nila. Galing yun sa Pescalia. Nag-request kasi siya na pabubuksan niya muli ang kaso ng ama at sisiguraduhin niyang sa pagkakataong yun ay malilinis ang dungis ng kanilang pangalan. Agad na binuksan yun upang malaman ang resulta, nanginginig pa ang mga kamay habang binubuksan hanggang sa tumambad dito ang mga nakasulat roon. Yes, sigaw niya sa kasiyahan. Napaiyak pa ang 2 taong anak ng mga ito sa gulat sa ginawa. Sorry anak, masaya lamang si Ninong, aniya nang makitang napaiyak ang bata. Mabuti naman at natupad na ang hiling mo kuya. Mabait ka kaya ka pinagtupala. Sana, iyong hiling ko naman sayo ang ibigay na, hirit pa ni Noel. Bigla ay napabilang siya rito. Ano namang hiling iyon? Girlfriend, kasintahan o di kaya asawa? Sa 3 taon namin dito kuya hindi ka man lang nag-uwi ng babae. Minsan nga nag-uusap kami nitong si Aisel kung may palatandaan ba na bakla ka, mahabang saad nito. Ako bakla, biglang sabad dito, natawa si Noel. Nagtataka lamang kasi kami kuya. Ang gwapo mo, magandang katawan, kumbaga kayang-kaya mong kunin lahat ng babaeng magustuhan mo pero wala ka man lang ni isang inuwi, depensa pa nito. Kaya iniisip niyong bakla ako ganoon. Oo, tugon naman nito. Napatawa na lamang siya, bakla agad. Di ba pwedeng hindi ko pa mahahanap ang babaeng para sa akin? Ay ang cheesy ng usapan ha. Wala daw forever kuya,
agaw ni Aizel na napatahan na ang anak. Kayo nitong si Noel, wala bang forever? Gagad sa babae. May forever pala kuya. Mabilis na kabig nito saka sila nagtawa ng lahat. Kahit papaano ay masaya siya kasama ang mga ito na itinuring na niyang kapamilya. Ate, antag ni Helena sa kanya habang pinagsasaluhan nila ang niluto nilang hapunan. Ano yun? Tugon rito, wala ka ba talagang balak mag-asawa? Muli nitong pagbubukas sa paksang yon. Helena, di ba sinabi ko na wala pa akong nahahanap na pwede? Okay, mas tamang sabihin na walang nanliligaw. Paano ako mag-aasawa? Si Kuya Gavins, gusto mo ba siya? I will arrange para mag-date kayo? Giit pa ng makulit na kapatid. Kung hindi lang ito kapatid ay kanina pa nasigawan. Ayaw ko naman yung pinipilit. Gusto ko naman yung liligawan ako sa gusto nila ako. At pwede ba Helena? Imbes na atupadyan mo ang pagmamatch sa akin ay magligpit ka na lamang, pag-iiwas dito. Ate talaga naiwas ka lamang Sige ka, tumanda kang dalaga. Walang sariling pamilya, walang asawa at higit sa lahat ay walang anak. Tatanda kang mag-isa, tila pananakot pa nito. Kahit alam niyang tinatakot lang siya ng kapatid ay sapol siya nito sa mga sinabi. Malapit na siyang mag-30 at natatakot siyang magaya siya sa ibang kamag-anak nila na nagsipagtanda na walang pamilya. Napansin ni Helena na tila natigilan ang ate niya sa mga sinabi niya kaya bahagyang napangiti siya. Maging ang ate Mariel niya ay nababahala na sa ate niya. Ayaw daw nitong danasin nito ang sinapit ang nag-iisang kapatid nito na 46 na ay wala pa ring asawa. Hindi mawaglit sa isipan ang sinabi ng kapatid sa kanya. Tatanda kang dalaga. Walang sariling pamilya, walang asawa at higit sa lahat ay walang anak, tatanda kang mag-isa. Paulit-ulit yun sa isipan na halos maturete na siya, halos hindi siya patulugin ng isiping yun. Ayaw niyang tumandang mag-isa, madaling araw na siya nang tuluyang igupo ng antok. Good morning ma'am, bati ng ilang empleyadong nasa ibaba ng building nila at naghihintay sa pagbukas ng elevator. Good morning, pasimpleng sagot sa mga ito. Masyado naman siyang bastos kung hindi tutugunin ang ginawang pagbati sa kanya. Nang bumukas yun ay agad silang pumasok, dahil lahat ay nagmamadali ay agad niyang press ang close nang biglang may paang hamarang sa papas orang elevator. Sorry guys, ngiti wika ng isang napakagwapong lalaki. Nang makita siya nito ay agad namang ngumiti sa kanya. Hi Ma'am Alexa, bati nito sa kanya. At sa timbre pa lang ng boses ay kilala na niya ito. Nagpagupit lang ang lalaki ay nagwapuhan na siya, halos masampal ang sarili sa nagawang kahangalan, lalo pang nainis nang makitang ngiting-ngiti ang Herodes. May sinabi ka ba? Tanong nito, agad namang napansin na ayaw magsara ang elevator. Meron, di ba obvious ayaw magsara ang elevator, means overload, ikaw ang nahuli kaya baba, utos rito. Why not? Ladies first, anito saka siya binigyan ng daan at namuwestre pa na palabasin siya. Nagtaas siya ng kilay, excuse me, ikaw ang nahuli kaya ikaw ang lumabas, matigas na wika. Okay, sige pero sa isang kondisyon, ani ng lalaki. Ay ang daming sabi, malilate na kaming lahat at nakakahiya sa lahat ng nari, putol na wika ni Alexa nang bigla siyang halikan ng lalaki. Natigagal siya sa kabiglaan at nakita na lamang napapasara na ang elevator at kumaway pa talaga ang makong sa kanya. Mas lalo siyang nainis rito, makikita mo, bulong sa sarili. Nang makalabas sa elevator ay hindi na muna siya pumunta sa opisina niya, hinintay niya muna ang lalaki upang makaganti man lang. Ilang minuto lang ay tumunog yun senyales na magbubukas na yun. Mabilis na sinuntok ang lalaki, hindi ito nakailag dahil sa hindi niya inaasahan ang kanyang ginawa. Maging siya ay nabigla lalo na at kasama pala nito ang kanyang kapatid. Ate, sigaw ni Helena lalo na nang sepukin niya ang lalaking kasama nito. Hawak-hawak ni Gavins ang panga, hindi niya alam na bukod sa lakas ng bunganga ng boss nila malakas ding manuntok kahit napakaliit nito. Dapat lang sa'yo yan. Next time, kung magnanakaw ka ng halik, huwag sa akin, aniya sa katinalikuran ng mga ito at dumiretso sa opisina, ngunit bago siya nakalayo ay dinig pa niya ang boses ng kapatid. Talaga, you kissed my sister. Tila pagbubunyi pa ng kapatid sa sinabi niya. Hindi niya narinig ang tugon ng lalaki o nakita man lang ang reaksyon nito sa sinabi ng kapatid. Gosh, you're her first kiss, saan?
Sa lips ba? Dinig pa sa malakas na tinig ng kapatid. Sa cheek lang, tugon naman ng lalaki. What? Laking panghihinayang na tinig ni Helena. Cheek mo lang hinalikan pero sa lakas ng sapok sayo sa cheek, ikaw pa ang may chikinini, pilyang tawa ng kapatid niya. Napangiti rin siya sa narinig na usapan ng dalawa sa katuluyang pumasok sa kanyang opisina. Giniya muna siya ni Helena sa pantry upang malagyan daw ng ice ang pisngi upang hindi magkapasa. Mabuti na lamang at may ice pack doon kaya mabilis namang nalapatan ang pisngi. Matapos ng 10 minuto ay pumasok na siya sa opisina ng boss niyang si Mariel. O anong nangyari sa'yo? Agad na bungad nito sa kanya nang makita siyang may hawak pang ice pack na nakadampi sa pisngi. Wala siyang nagawa kundi ang ikwento ang nangyari, hindi pa man siya natatapos magkwento ay humahagalpak na ito sa kitatawa. Oh my God! All these years na magkasama kami niyang si Alexa ngayon ko lang nalamang magaling palang sumuntok. Sa pool natatawa pa ring turan nito. Pero next time kung magnanakaw ka ng halik sa lobby na, iyong halos kapusin ng hininga para mauntog iyang babaeng yan na masarap ang may jowa, asawa, ani ni Mariel. Doon ay nakasilip si Gavins ng pagkakataon upang malaman kung bakit tila galit sa mundo ang babae, kung bakit tila mailap ito sa mga lalaki. Bakit po ba hanggang ngayon ay single pa rin siya ma'am, at base sa mga narinig ko ay, nag-alangan pa siyang sabihin ang dugtong yun. Ay, anito na tila hinihintay ang karugtong noon. Ay paano ba, aniya nang hindi mahagilap ang tamang pagsasabi noon. Na virgin pa siya, pagdudugtong na nito sa nais sabihin. Tumango na lamang siya bilang tugon, mahabang istorya, anito, nanlumo siya dahil tiyak na hindi ito interesadong ikwento ang dahilan. Ganito kasi yun, anito, doon ay napangiti siya, buti na lamang talaga at may pagkamatabil ang dila nito. Second year high school siya noon nang magka-crush sa isang lalaki. Dahil medyo nakakaangat sa buhay ang lalaki at mahirap lang sila. Noon kasi ay talagang hikaos sila sa buhay, ang importante kasi sa kanya ay makapag-aral, alam mo at that age, kapag nagka-crush ka matindi, yung lihim pero parang sisibog ang puso mo. Na sa mga piraso ng kwaderno mo na lamang na isusulat ang lahat ng damdamin mo sa crush mo. Tapos minsan, may nanghiram ng notebook niya. Hindi niya alam na sa likod noon ay may love letter siya sa crush niya. Nang mabasa yun ng nanghiram ay naging tampulan siya ng tukso. Mahabang kwento nito. Napatanggo-tango siya. Medyo naiintindihan na niya kung bakit masyado siguro itong na-trauma. Buong akala niya ay tapos na ngunit muling nagsalita si Miss Mariel. Alam mo ang pinakamasakit doon Gavins ay nang lumapit sa kanya ang crush niya at binuhusan siya ng isang basong juice. Tila basang sisiw siyang pinatatawanan ng buong klase, at hindi pa roon natapos dahil pinagsabihan pa siya ng masasakit na mga salita na kesyo walang magkakagusto ritong lalaki. Nahuwag siyang mangarap dahil isa siyang hampas lupa. Nangingilid pa ang luha ni Miss Mariel habang kinukwento ang mapait na sinapit ni Alexa. Mula noon ay naging mailap siya. Walang pinagkakatiwalaan, noong nagkakilala kami noong college ay aloof din siya sa akin, matagal bago kami nagkagaanan ng loob, dagdag pa nito. Kaya nga walang ibang ginawa iyan kundi ang magtrabaho ng magtrabaho lalo na nang magkasabay na namatay ang magulang sa aksidente, siya na ang nagpaaral kay Helena hanggang matapos ito, kaya kahit ganun ang Alexa niya, hinahangaan ko siya. Doon ay napangiti siya sa sinabi ng boss, ikaw Gavins, may gusto ka ba sa kanya? Baling nito sa kanya. Nabigla siya sa biglang pagpunta sa kanya ang usapan. Sabi ko may gusto ka ba kay Alexa? Ulit nito, hindi siya nakasagot. Aminin mo na, may gusto ka ba kay Alexa? Ulit nito. Magkakaila pa ba siya? Oo, napangiti si Mariel at mas lalong lumuwag ang pagkakangiti ng mapalingon nito sa gawing pintuhan at naroroong nakatayo ang babae. Bamaling si Gavin sa kinaroroonan ng babae ngunit tila nakamamatay ang mga binibigay nitong irap sa kanya. Narinig pa yata ang pag-amin ko, aniya sa isipan. Mas lalo pang tumatalam ang mga titig nito habang papalapit sa kinaroroonan nila. Huminga siya ng malalim, bahala na si Batman, naisip niya. Nang nasa harap na ang babae ay tila sinasakal ang dibdib sa lakas ng kabog noon. Mr. Saison, tatapatan na kita, hindi kita gusto, singhal ni Alexa nang magkatapat na sila ng lalaki. Nabigla siya ng pagpasok ay narinig niya ang pag-amin nitong gusto siya ng lalaki.
Kahit papaano ay tila nagbunyi ang puso sa kaalamang kahit ganoon ang ugali niya rito ay gusto pa rin siya nito. No worries Ma'am Alexa, hindi man ngayon, I know sa susunod ay magugustuhan mo rin ako. Confident na wika niya kahit sa kaibuturan ay medyo nadismaya sa ginawang pangdederecho sa kanya. Napakunot noo si Alexa, the nerve, ang lakas ng apog ng lalaking ito, aniya sa isipan. Napangiti si Gavins nang makitang naningkit ang nga mata nito na tanda na galit na naman ito. Ibubuka na sana ulit nito ang bibig ngunit mabilis na binalaan. Sige, ibuka mo ang bibig mo at hahalikan muli kita. At this time sa lobby na, banta niya na kinaawang ng mapupulang lobby ni Alexa. Napatigil si Alexa sa sinabing yun ni Gavins, mas lalo siyang nainis dahil sa pagbabanta pa nito. Mr. Saison, we're in the office at baka nakakalimutan mo si Mariel man ang direkta mong amo. Pero I am still the boss here kaya gumalang ka, matiim niyang wika saka inabot kay Mariel ang pakay sa opisina nito. Here's all the papers, check it, if you have some questions then come to my office, ani ni Alexa sa kaibigan saka pumihit pabalik sa pintuhan. Ngunit bago siya umalis ay naisip ang sumulyap sa lalaki at ganoon na lamang ang sisi niya. Dahil sa ginawang yun ay nagtama ang kanilang mga mata, banaag sa mga mata nitong kahit nakangiti ang mga labi nito ay may lungkot roon. Doon ay naaalala ang kwento ng kanyang kapatid tungkol dito, ayos na sana ito ngunit hindi maiwasang mainis sa asal nito sa kanya. Ang lagkit ng titig mo nanunodyong tinig buhat kay Miss Mariel, wala na noon si Alexa na nakalabas na sa opisinang kinaroroonan nila. Bamaling siya at ngumiti sa immediate boss. Huwag ka nang magkaila, tinamaan ka sa kaibigan ko no, push mo yan, kahit medyo mas bata ka, hindi naman halata, di ba? At sa pag-ibig, walang edad o ano paman, mahabang litanya pa ng babaeng kaharap. Base sa hitsura nito ay alam niyang gusto siya nito para sa kaibigan. Si Alexa ay isang uri ng babae na napakalakas ng personalidad ngunit sunod sonyerin pa. Napaka-intimidate pero mahina pa rin. Alam mo Gavins, isa lang naman ang gusto namin para dyan kay Alexa. To have a happy family. Magkaroon ng normal na buhay. May asawa at anak. Mag-30 na ngunit hindi man lang nagawang makipag-date, dagdag pang saad nito. Napangiti na lamang si Gavins. Matapos noon ay nasubsob na sila sa kanilang trabaho. Kailangan niyang pag-aralan kung saan magandang kunan ang gagawin nilang commercial. He needs to research kung ano ang papatok sa masa upang tangkilikin ang produktong gagawan ng commercial. Matapos ng subsubang trabaho ay mabilis na lumabas si Gavins upang mananghalyan. Pagkatapos noon ay pupuntahan niya ang location ng perspective niyang gagawin ang commercial upang mapag-aralan. Hindi na kasi masyadong nakakagalaw si Miss Mariel kaya siya ang gumagawa. Papasok na siya sa kantina ng building na kinaroroonan ng opisina nila nang makasalubong si Helena kasama ang ilang katrabaho nito. Biglang nagliwanag ang mukha nito nang makita siya. Agad na kinausap ang mga kasama na mauuna bago ito lumapit sa kanya. Si Helena ay ganap na kabaligtaran ng kanyang kapatid na babae. Siya ay bubbly at palabiro. Nakikipagkaibigan at nakikihalubilo siya sa kanyang kaopisina samantalang si Alexa ay wala. Pareho silang maganda pero nakuha ni Alexa ang puso niya. Hi kuya, kakain ka na ba? Nakangiting bati nito sa kanya. Oo, gutom na ako ikaw. Kumain na ba kayo? Balik tanong rito. Oo kuya but if you insist pwede pa rin naman akong magmeryenda, anito na to dumiti. Sure, aniya naman. Sinamahan siya nito sa pilahan upang umorder ng pagkain. Kumuha ito ng isang cupcake at kape. Nang maka-order na siya ay umupo sila sa isang bakanteng mesa. Pansinin ang kinaroroonan dahil saktong tapat ng pintuhan ng kantina. Kakaupo pa lang nila ni Helena nang magsalita ito. Kuya, birthday ko pala sa Sunday. Punta ka ha. Yaya nito. Talaga. Then happy birthday in advance, aniya rito. Salamat. Ngiting tugon pa rin nito. Basta kuya ha, huwag mong kakalimutan. Magtatampo ako sa iyo kapag hindi ka nakapunta. Tila naghihinampong wika pa nito. Mas cute tuloy ito kaya hindi niya napigil ang pindutin ang ilong nito dahil parang kapatid na ang turing rito. Nabigla si Alexa nang matano ang pares na nasa isang mesa. Tapat na tapat kasi iyon sa pintuhang pinasukan.
Mas lalong nagdilim ang kanyang hitsura nang makitang pindutin ng lalaki ang ilong ng kapatid, at ang kapatid naman ay tila kilig na kilig habang tila sinusuway ang lalaki. Mabilis umahan ang galit sa dibdib. Hindi niya alam kung galit ba dahil may nakitang kalandian na ang kapatid o selos, dahil ang lalaking kasama ng kapatid ay ang lalaking kanina pa naglalaro sa isipan niya. Mahabang tikhim ni Alexa nang makalapit sa dalawa. Nakitang agad na napatayo ang kapatid niya nang makita siya. Ate, bulalas nito. Mukhang ang saya-saya naman ninyo. Anong meron? Matiim na saad sa mga ito. Ate, inimbitahan ko lang si Kuya Gavins na pumunta sa birthday ko sa Sunday, paliwanag ng kapatid. Pwede ba? Sinabi ko nang huwag kang kuya ng kuya sa kanya. Banas na sabad sa kapatid. Ate, nakakahiya naman kung hindi ko siya tawaging kuya di ba? Mas maten, giit pa ng kapatid. Mr. Saison, you can call him in his last name, giit naman niya. Napangisi si Gavin sa naririnig na usapan ng magkapatid. Excuse me Miss Alexa, pati ba naman pagtawag ng kapatid mo sa akin ng kuya ay magiging issue sa'yo? Sabad niya. Excuse me rin Mr. Saison. Kapatid ko siya at sinasabihan ko lamang siya. Yes, kapatid mo siya pero may utak na siya and besides what's the formality for Alexa? Wala tayo sa opisina. Give me a valid reason kung bakit hindi niya ako dapat tinatawag na kuya. Aniya sabay hawak sa braso ni Alexa. Mabilis na pinigsi nito ang kamay pero makapit ang pagkakahawak dito kaya hindi agad ito nakawala. Naguluhan si Alexa. Wala siyang maisip na idadahilan kung bakit nga ba ayaw niyang tawagin ni Helena na kuya ang lalaki. Dahil, apuhap niya. Dahil hindi mo siya kapatid, alang-inang turan. Doon ay napatawa si Gavins. Hindi ko alam na ganyan ka na mag-isip. Akala ko ba matalino ka? Kahit hindi mo kapatid basta alam mong nakakatanda sa'yo ay tatawagan mong kuya, di ba? Natigilan si Alexa. Lalo siyang nena sa mga naglalaro sa isip niya. So, iniisip mo rin akong tawaging ate kasi mas matanda ako sa'yo. Ganoon. Aniya sa isipan na hindi alam na naibulalas na pala niya ang iniisip. Hindi. Malakas at mabilis na turan ni Gavins. Napanganga si Alexa na napagtantong naibulalas pala ang kanina ay iniisip lamang. Napahiya siya sa lalaki kaya imbes na kumain pa ay pumihit na lamang siya palabas at mabilis na bumalik sa opisina niya. Halos sabunutan ang sarili sa kagagahang nagawa. Nakakainis. Aniya sabay kamot sa kanyang ulo. Idagdag pang gutom na siya kaya mas lalong nena sa lalaking kanina ay kausap. May araw ka rin. Nakakainis ka. Ginugulo mo ang buhay ko. Nakakainis. Bulalas niya sa kamabilis na yumuko sa kanyang mesa sabay ng pagtunog ng gutom na tiyan. Gustong matawa ni Gavins nang mapasukan ang babaeng nakayuko sa mesa nito. Dinig na dinig kasi niya ang pagtunog ng tiyan nito na tanda ng kagutuman. Pati tiyan mo ay umaangal na. Tinig na kinabigla ni Alexa. Naningkit ang mga mata nang makita ang lalaking nasa loob na ng kanyang opisina. Bakit ka naririto? Matigas na wika. Hindi ka ba marunong kumatok? Anong kailangan mo? Ops. Isa-isa lang, awat ni Gavins. Lumapit muna at nilapag ang dala para sa babae. Una, kumatok ako pero hindi ka sumasagot kaya pumasok na ako ng makar inag ako ng kalabog. Pangalawa, nandito ako dahil dinalhan kita ng pagkain. Hindi ka na kasi kumain kanina. Huli, hindi ano kundi sino ang kailangan ko at ikaw iyon. Kaya nga ako nandito. Aniya sa kangumiti ng ubod tamis. Nakita niyang nakamaang lang ang babaeng nakatingin sa kanya. At bago pa ulit magtaas ito ng boses ay magpapaalam na siya dahil may lalakarin pa siya. Heto, tinanong ko kay Helena ang mga gusto mong kainin kaya dinalhan kita ng sinigang at paksiw. Enjoy! Aniya saka tumalikod na dahil mukhang wala na namang preno ang bibig ng babae kung masimulan nitong magsalita. Walang nagawa si Alexa kundi tanawin na lamang ang lalaking papalabas ng opisina niya. First time na may lalaking nagdala sa kanya ng pagkain kaya kahit papaano ay napangiti siya. Buti na lamang at nakalabas na ito. Mabilis na dinaluhan ang pagkain, anito at nakita ang nakatuping maliit na papel sa styrofoam na lalagyan ng pagkain niya. Masiyahan sa iyong pagkain. Bayaran mo ako bukas. Ang basa sa papel na naruroon.
Doon ay napalis ang ngiti sa kanyang lobby. Ang lakas ng loob. Inis na wika. 70 lang naman, inis na wika niya sa kawalan sa nagsimulang kumain, ngunit pagbukas sa styrofoam ay may maliit na note ulit sa ibabaw ng kanin, nagbibiro lang ako. Sweet ang loko, aniya sa sarili ng muling sumili ang ngiti habang kumakain ng pagkaing dala ng lalaki sa kanya, katok ang gumambala sa masarap na pagkain. Hindi pa man siya nakakasagot ng pasok ay nakapasok na ang kaibigang si Mariel. Nice to see you smiling, agad nitong puna. Mabilis na pinalis ang ngiti sa lobby niya. At nang muling bumaling sa kaibigang si Mariel, ay nanlalaki ang mga matang nakatingin sa mga nakalatag na notes na gawa ni Gavins. Ngayon alam ko na, nakakalokang wika pa nito. Kaya pala nangingiti ka pa dyan dahil may secret admirer ka. Share naman dyan besh, excited na wika nito. Ewan ko sayo, formal na ulit na wika sa kaibigan. Anong ewan mo sa akin? Gosh Alexa, hindi ka ba kinilig sa ginawa ng admirer mo? Very concerned at alam pa ang paborito mo, anito nang tumingin sa kanyang kinakain. Normal lang main love besh, go. Suportahan pa kita, pangguguyo pa nito. Hay nako Mariel, malapit ka anak lahat-lahat ng N nang guguyo ka pa. Kasi best friend kita at ayaw kong mapag-iwanan kagaya. Panipi. Gaya ng ate mo, sabad naman niya. It's been 1,000 times na paulit-ulit sinasabi nito iyon kaya kabisado na niya. Alam mo naman pala hirit pa ni Mariel. Namayani ang katahimikan sa kanilang dalawa saglit. Nang muling nagsalita si Mariel. Alam mo na ang birthday party ng kapatid mo. Tanong nito. Tumanggaw siya bilang tugon. Mabuti naman. O siya mauna na ako kasi nasa location si Gavins at baka puntahan ko siya kahit sabi niyang huwag na kasi baka mapano daw ako, anang panang kaibigan. Napatingin lang siya sa kaibigan. 2 buwan na lamang ay mangganganak na ulit ito sa ikalawang pagkakataon. Samantalang siya ay ni manliligaw ay wala siya. Napansin ni Mariel ang pagtingin ng kaibigan sa kanyang kaumbukan. Banaag sa mata nito ang inggit sa kanyang kalagayan. Kaya bilisan mo na rin dahil sinasabi ko sa'yo, muling hirit ng kaibigan. Mahirap tumandang mag-isa, sabayan nilang bigkas. Solado ko na iyan Mariel. Malungkot na saad. Okay, sabihin na nating ayaw mo ng commitment. Ayaw mo ng lalaki sa buhay mo. Pero Alexa, think of it. Kahit anak na lamang, tila desperadang payo ng kaibigan. Bakit nga ba hindi? Anak na lamang, tutal ay hindi niya kailangan ng lalaki sa buhay niya. May makakasama lang siya sa pagtanda na anak ay ayos na sa kanya. Ngunit sino namang lalaki ang magbibigay ng sperm nito sa kanya? Mukhang nakuha naman ng kaibigan ang nasa isip. Maghanap ka ng lalaki na sa tingin mo ay pwedeng maging ama ng magiging anak mo. Kilalanin mong mabuti baka mamaya kung sino-sino lang. Hindi mo alam na may lahi palang baliw. Question pa nito na tila kay dali ang lahat. Yoho! Enjoy the party guys, sigaw ni Mariel habang nagsisimula pa lamang ang kasiyahan. Hoy! Grabe ka makasigaw parang hindi buntis baka mamaya niyan mapaanak ka nang wala sa oras, awat dito. Alexa, huwag kang ang killjoy. Okay lang ako, suway naman nito. Nasuyad na ng buong paligid ngunit hindi mamataan ang lalaking kanina pa hinahanap. Palinga-alinga siya ngunit wala pa rin. Oy, may hinahanap siya. Tudyo pa ni Mariel sa kanya nang mapansin nito ang pagkaaligaga. Wala manahimik ka na nga dyan, awat pa rin dito. Huwag kang iinom dahil masama iyan sa baby mo. Giit rito. Opo, natatawang sabad nito. Masaya ang bawat naruroon. Mga dating kaklase at kaibigan ng kapatid. Mga katrabaho sa opisina. Palalim na ang gabi ngunit wala pa rin ang lalaking nais makita ng kanyang mga mata. Hindi yata makakapunta, aniya sa isipan. Ate, dali sayaw tayo rito, yakag ng kapatid na bakas sa mukha ang kasiyahan. Tuwang-tuwa ito habang kasayaw ang crush nito. She still remember nang umiiyak itong umuwi sa apartment na inuupahan nila noon. Akala niya ay ano na ang nangyari dito. Iyon pala ay nalaman niyang may girlfriend na ultimate crush nito. Sige lang, enjoy your day, aniya sa kapatid. Alexa CR lang muna ako column ulit ng kaibigan. Ha, kasi CR mo lang Ganito kapag buntis besh, ewan ko ba kung bakit. Hala, may one na muna kita,
Anito at nagmamadali na kaya naiwan siyang mag-isa sa mesang nasa gilid. Mula sa kinaroroonan ay kitang-kita kung gaano kasaya ang kapatid habang kasayaw ang crush nito. Masaya siya dahil masaya ang kapatid niya. Ngayong 21 na ito ay alam niyang napagtagumpayan niyang tuparin ang mga pangako sa magulang. Helena finishes college and having a good job. Sa muling pagtanaw sa kapatid ay hindi niya naiwasang humugot ng malalim na bantang hininga. Wow! Ang lalim noon Tinig buhat sa kanyang likuran at doon ay natanuan ang napakagwapong mukha ng lalaki. Tila nag-slow motion ang buong paligid nang makita ang lalaki naka-gel ang buhok na bumagay sa suot nitong 3 pieces black suit na may white shirt at baby blue necktie. Napakalakas ang dating noon. She just wearing a black haltered dress na tinernuhan niya ng diamond earring at necklace. Na binagayan ng maalon-along buhok na sinadyang inilugay para mas magmukhang class. Is there someone told you how beautiful you are? Muling wika ni Gavins. He was mesmerized when he saw Alexa. She's so gorgeous and he can't help himself to be close to her. Alam niyang kanina pa ito tahimik kaya nilapitan na niya ito. Halos bamara ang lalamunan ni Alexa nang makita ang lalaking kanina pa hinahanap. Hindi niya tuloy masagot ang turan nito sa kanya. Tikhim ni Gavins. Can I have this dance? Swabing wika sabay lahad ng palad niya. Hindi alam ni Alexa ang gagawin dahil sa totoo lamang ay tila tinatambol ang dibdib sa lakas ng pagkabog ng suwail na puso.